Good morning! Ayan, on the way tayo papunta Philippine Embassy. Ayan, naipit tayo sa traffic. Na yung traffic. Na lang, maaga tayo umalis ng bahay. And 1 hour ang biyahe natin papuntang Philippine Embassy. Appointment ko ay 10:30. 12 minutes na lang makakarating na tayo ng Philippine Embassy. Punta nga pala tayo sa Philippine Embassy kasi magsasubmit tayo ng ating dual citizenship. Philippine Embassy. Hey guys, ayan, nandito na kami sa bahay. Kararating lang namin, it's almost 12:30 na. Stress ako sa embassy. Actually, mabait naman yung mga staff sa Philippine Embassy and cooperative naman sila. Yun nga lang, parang hindi sila aware doon sa isasubmit ko. Kaya medyo natagalan ako kasi kailangan ko yung i-verify. Balikan ko kayo after pag mayroon na tayong new update para sa aking requisition dito sa UAE. Para naman ma-share natin sa mga natin na same status as mine. In case no, mag-apply din sila ng kanilang dual citizenship at mag-reacquire ng kanilang pagka-Filipino citizen. So, see you guys and I'll be back. Bye! Hey guys, what's up? Ayan, galing na ako ng Philippine Embassy. Hindi ako maka-vlog kanina sa loob ng Philippine Embassy kasi nahihiya ako kasi ang daming kabayan. Ang daming kabayan. Ang hindi ko lang nagugustuhan ay yung sistema. So, mabagal yung processing. Kadaming tao na isa pa yon, maraming tao na. So, nag-antay ako ng 1 oras at 20 minutos. 1 hour and 20 minutes before ako na-serve sa aking token number. And from token number, ina-expect ko na ipaprocess na nila and mag-o-oath na ako today sa notarial section to be exact. Hindi din niya alam kung anong sinabi sa email. Basta yun, in-explain ko lang and sabi niya lang, ma'am, pasensya na, sana nakinig na lang pala ako sa inyo noon. Sabi niya, kasi nga pinilit ko talaga, pinush ko talaga na kailangan ko ng retention, ng requisition, ng application na yon na may process. Pero hindi talaga siya sure. Syempre, i-double check niya naman no kung tama naman yung decision niya na i-double check niya muna kung talagang kailangan pa kasi. Binayaran ko is 200 dirhams. Hindi ko alam kung magkano sa Turkey yon kasi per dollar sa Turkey. Dito 200 dirhams yung binayaran ko. Nagulat nga si yung cashier kanina. Sabi niya, ano yung RA 9225? Sabi ko, sir, para po yan sa sa dual citizenship ko. Sinanap pa niya. Ha? Sabi niya, gano'n, nandito nga pala. Sabi niya, ngayon niya lang ulit nakita yung application ng retention or requisition ng parang sa dual citizen doon sa system siguro. Ang alam lang nila is mga US citizen yung kailangan ng retention dito ha, hindi ko naman nila lahat pero dito nag-proceed na yung application ko for my dual citizenship. Babalik pa ako ng Philippine Embassy para sa aking oath taking at so, ayan lang guys yung ating tawag dito ang ating processing of dual citizenship. Kung magtatanong kayo ano requirements ng dual citizen, nasa website po ng Philippine Embassy yung mga requirements nila. So ako ng konti at nainis ako ng konti kasi ang tagal ng oras na pinag-antay ko guys. Anyway, naantay ko si Mr. Naantay ko ang asawa ko at si Yasi kasi umakyat sila sa taas. Nandito kami ngayon sa World Trade Center. Ayan, kung makikita nyo ba? Ayan, lalabas, hindi ko yan siya pwedeng i-open. Labas tayo, ayan. Ayan, ayan nakita nyo? Ito nga kami sa World Trade Center, daldal ko. Dahil kukunin namin yung passport, nagpa-renew si Yasi ng kanyang passport kasi expired na yung passport niya. Apply kami ng renewal mas maaga kasi nga
akala namin matagal yung procedure sa sa passport. Yung pala 1 week lang guys. 1 week lang nung nag-apply kami. Ayun, dumating na agad yung kanyang passport renewal, yung bago niyang passport. So ayan. So habang nag-aantay ako guys, ayan, mag-vlog muna ako and nag-update ako sa inyo, 'di ba? And for today's video nga, mag-prepare na ako kasi pipicturean ko lahat ng mga gamit namin. Magti-360 tayo ngayon. Ayan. Ito pa lang ay gamit ng mga anak ko dito sa yung bedroom nila. Yung mga furniture nila dito sa kanilang kwarto. Katulad niyan, yung mga cabinets nila. And ayan, bed nila. So, etong table din nila for sale na lahat, guys. Kailangan ko na siyang i-dispose bago pa kami umalis next month. Kasi we are planning to move next month. So, bibenta ko na tong mga gamit kung may bibili. Second hand lang naman, kaysa naman sa hindi mapakinabangan. Kasi maayos pa naman sila. Tingnan nyo, guys. Mukha pang bago. Ginamit pa lang namin to 2 years. 2 years pa lang na. Hindi, wala pang 2 years eh. 1.5 year lang to na ginamit namin. At hindi siya overuse. So, mukhang bago pa rin siya. So, kailangan ko nang i-post online para meron pa akong 1 buwan na ma-dispose tong to. At saka yung mga gamit na hindi na namin madadala sa Turkey, ibabox ko na rin para malinis na at matapos na yung ginagawa ko. Kasi sobrang busy ako for this month, next month, at sa susunod, basta sa susunod mga araw, magiging busy ako guys. Pero itatry kong mag-vlog, mag-update para naman updated kayo kasi part na kayo ng aming journey, life journey, diba? So, lahat ng mga nanonood sa atin, kailangan, gusto kong, alam nyo ko pa rin yung nangyayari sa buhay-buhay natin. We are living UAE. Yes. Matagal na namin tong plano pero sure na ako at sure na kami this year talaga yung alis namin. At the final decision is we are moving to Turkey. And so, ayan, processing of documents, processing, lahat ng process yata na kailangan namin gawin ay dapat matapos na namin within this month para next month. Ayan, ready na kami. Tatapusin lang namin yung school ni Yamor and then we are good to go. Pero hindi ko alam kung abot kami ng July kasi depende yan. Hindi pa naman kami nakabook ng ticket. So, i-confirm ko na lang sa inyo kung kailan yung ating flight details. Anyway guys, iiwan ko muna kayo dyan. Bye! So, eto guys, binaba na namin yung aming mga luggage. Eto na siya. Yung luggage na gagamitin namin. And meron pa dito. Hey! Ayan. Ang kalat ng ating kwarto. Give me that one. That bag. Are you packing up? Yeah, we are packing off. Yeah, we're going to Turkey. What? We're going Turkey. Lalagay ko dito sa room na to kasi mas maliwanag dito at may space. Sa kabila kasi guys, sa kwarto namin, walang masikip. Look guys, meron akong nakita na sapatos na hindi ko pa nagagamit ever since na binili namin. Hindi ko pa siya nagagamit guys. This is a leather. Yeah. Leather pala to guys. Kaya hindi siya nag-peel off. It's a leather, baba. Like small. Ito naman ay leather din siya guys. Ito ay leather din. Mahal kaya to. Action figures. Oh, tingnan nyo. Hindi siya nasira. Where's all my action figures that Hindi siya nasira. Oh my god. Your feet size. Can we use this in Turkey? That will fit, I think, for you. If you are wearing without chorap, it will be difficult. This is for rain, I think. Huh? Why not? You can use. So many people are using like this shoes. For rain? This is original leather. You can use in Turkey. Looks good. Can we use this in Turkey? Luggage at isa-segregate natin yung ano na pwede pang gamitin or hindi na. So, is this? I forgot about that. I was gonna
Can you come here and let's try it? Same. Same, It's the same color. But big, it's okay big, right? No, it's okay. It's not too Yeah. big. Say hi, guys. Hi, we're inside the box. So now I will send you to Philippines. I'll cover this one. I'll cover you up. Go down. I will wrap you and then I will give you as a gift to Nanay. And she will receive you in Philippines, okay? We will be in the cargo? Yes. You will sit there forever. Are you ready to go to Philippines? No, I'm ready to go to Turkey. Update you. I will update you about my application for my citizenship. Nasaan yung papel ko? Nasaan yung documents ko? Ayan, ito. So, finally, guys. Ayan na. Nakuha na natin yung ating documents from Philippine Embassy and also natapos din yung aking application for dual citizenship. Ayan, retention. Ayan, natapos ko na din yung retention ko. I-insert ko dito, panoorin ninyo guys. I-insert ko dito yung ating video kanina na nag-oath tayo. Kinuhanan tayo ni Sir Bench ng video habang nag-oath. Ayan si Yasi, napakakulit. Ayan. What you're eating? So ito yung video natin nung nag-go tayo sa embassy. Hindi ako nag-vlog doon kasi nakakahiya, diba? O diba? Mahihain ng peg. Nakakahiya, kaya hindi ako nag-vlog. Pero kinuhanan ako ng photos. I-insert ko na lang tong photos and yung taking video natin. So, ayun, nakausap ko naman si Vice Consul, si Miss Paula. Napakabait ng Vice Consul natin dito sa Middle East, guys, dito sa Dubai. Sobrang approachable. And, ayun nga, nag-explain siya about sa procedure, sa process ng ating, tawag dito, Philippine dual citizenship. Kasi, tinanong ko sa kanya kung ako pa lang ba yung first na Pilipino na nag-apply ng dual citizenship dito sa Dubai. And, sinagot niya naman na hindi daw. Meron naman daw na nag-apply na. Pero, ako yung first na Pilipino na nag-apply ng pagka-dual citizenship ko as a Turkish national. Ayan. Ako yung pinakauna nilang tawag dito. Ako yung pinakaunang nag-oath ng tawag dito, retention ng aking nationality na Turkish dito sa Dubai. So, ayun nga. Tapos, in-explain niya na kaya natagalan yung pag-confirm nila about sa process ng aking application kasi kailangan muna nilang i-make sure na tama yung procedure na dapat kailangan ko talaga, ganyan. And, syempre, merong kailangan nila mag-consult sa lawyer. Ayun. So, na-confirm nga na kailangan na talaga nating mag-oath ng ating retention. Yung mga damit lang to ni Yamor and Yazi. Ayan nyo guys. Nako. Ito na yung box. Ito siya. Ito. Nag-ano ako, diba? Naglagay ako ng ginabitan ko ng tawag dito, vacuum seal. Ito na, vacuum seal ko. Oh my God. Hindi na yung ating box, ipapabagay sa Pilipinas. And alam nyo ba kagabi, hindi ako makapag-vlog sa labas kasi sobrang pagod na ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. So, ngayon, dahil nabili ko na yung mga kailangan nating bibilhin para sa ilalagay sa ating box, ano ko na to, isalansan ko. Ikabil ko amin dito yung karton top no, ipadala ko. Nagilokanan ako. Sabi ko, ayusin ko na tong mga pinamili ko. Ito sila lahat. Ito, itong mga plastic na to. Ayan, yan yung mga pinamili natin. At ilalagay na natin dito sa box. Ito yung box ko, ayan. Okay pala tong large plus na box nila guys. Kasi, katamtaman lang. Sunod to sa extra large.
Tapos ang kagandahan nito ay may plastic na sa loob. Ayan, oh. Kaya kung in case mabasa or may matapon, hindi mapupunit yung box. Safety siya. Kasi meron siyang plastic sa loob na, na tawag dito, support. Nalalapit na yung ating pag-alis. Kaya abangan nyo guys ang ating mga vlogs. So, hanggang dito na lang muna ang ating vlogs and update you later. See you! Bye! Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And please follow our Facebook page, Channel Lucy. Thank you for watching. God bless. Bye!